Pagpapalagay ng tattoo o marka sa katawan ng tao, talaga nga bang tinututulan ng banal na aklat? Ayaw ba talaga ng Diyos ng ganitong klaseng gawain? Hello, what's up mga sangkay? Ako Marito Sangkay Janjan, muling nagbabalik dito sa ating channel para na naman po sa panibagong vlog na kapupulutan po ng kaalaman at aral. Huwag niyo pong kalilimutan na isubscribe ang ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Today, mga sangkay, pag-uusapan po natin ang patungkol po sa pagpapatattoo. Talaga nga bang ayaw ng ating Panginoong Diyos na gawin ito ng tao? Ang banal na aklat, mga sangkay, ang siyang ating guide na siyang nagtuturo sa atin ng tamang gawain ng isang tao na naaayon po sa kalooban ng ating Panginoon. Ngayon nga mga sangkay, kumakalat sa social media ang isang video ng isang kilalang personalidad sa Pilipinas. Walang iba kundi si Kuya Kim Atienza, na babatikos ng maraming mga Kristiyano dahil po sa kanyang pahayag. Opinyon patungkol po sa pagpapatattoo ng isang tao na kung saan mga sangkay dito kanyang sinasabi na okay lang daw po na gawin ito ng isang tao dahil wala na po tayo sa lumang tipan na kung saan naroon po ang batas para po sa lahat ng mga tagasunod ng Diyos. Marami pong reaksyon mula po sa Christian community. Yung ilan ay naniwala sa sinasabi po ni Kuya Kim, subalit napakarami din po ang bumatikos o kinurek ang kanyang opinyon. At para po mas malinaw mga sangkay, panuorin po natin ang isang video ni Kuya Kim tungkol po sa pagpapatattoo. May tanong si CRM-DRM and he says, Kuya Kim, I'm planning to get a tattoo. One thing na pumipigil sa akin is yung nakasulat sa Bible. I know you have tattoos, and what are your thoughts? Napakaraming tattoo ni Kuya Kim, and I'll tell you about these tattoos later. But ano ba itong Bible verse na sinasabi about tattoos na pinagpapawal daw ito? This is from the book of Leviticus in the Old Testament, the third book of the Bible, no? At itong Levitical law, itong book of Leviticus, these were laws that were very strict, that were laid down by Moses because hindi pa dumarating si Kristo. And everyone, not only the Israelites, but the whole humankind was condemned to die. So therefore, the laws had to be so strict for us to be able to be with God. Ano ba itong Bible verse na ito? Leviticus 19:29 or 28. Do not cut your bodies for the dead or put tattoo marks on yourselves. So it's very clear. But we are not to take the book of Leviticus literally. Why? Because dumating na si Jesus Christ. And Jesus Christ was the fulfillment of the law. Ano man ang mga pagkukulang natin noong unang panahon bago siya dumating, our guilt, our sin was washed away by His blood on the cross. So we do not have to follow these laws literally anymore. Because if we do, if we look at verse 27, do not cut the hair at the sides of your head. Ibig sabihin, bawal magpatilya kung susundin natin ang book of Leviticus. Diba? So, ang tattoo ay pinapayagan, depende if it glorifies God. Now, how does a tattoo glorify God? Kung ang tattoo mo, ang mga nakasulat sa ng kapastusan, kung ang mga tattoo mo nakasulat sa ng mga occult symbols, mga satanic symbols, you are not glorifying God. But if your tattoos are there because they inspire you, like my tattoos, and other people's tattoos that I know, then there's nothing wrong with it. Actually, mga tattoo ko nasa mga lugar na nakikita ko, nasa mga braso ko. These are Bible verses. These are names of my kids, the names of my families, different dates that inspire me. And whenever I look at my tattoos, I say, God, you are a good God. Yan ang dapat alam mo. So sa video na yun mga sangkay, malinaw na ang paliwanag ni Kuya Kim Atienza ay okay lang po magpatattoo mga sangkay dahil nga po wala na po tayo o hindi na daw po tayo saklaw sa lumang tipan na kung saan klaro po ang inuutos doon ng ating Panginoon para po sa lahat ng kanyang mga tagasunod na sinasabi po sa Leviticus chapter 19 verse 28, do not cut your bodies for the dead or put tattoo marks on yourselves. I am the Lord. Malinaw na malinaw mga sangkay na sinasabi ng salita ng Diyos na huwag daw pong uukitan ang inyong mga katawan o ating mga katawan mga sangkay o magpapalagay ng anumang klaseng marka sa ating katawan sapagkat siya raw po ay Diyos. Kapag nabanggit mga sangkay sa salita ng Diyos, yung I am the Lord, may matinding warning po yan na mahigpit mula po sa ating Panginoon. So totoo ba mga sangkay na hindi na po tayo saklaw sa Old Testament na utos ng Diyos dahil nasa New Testament na po tayo? Ayon po sa Romans chapter 5 verse 13, nasa sanlibutan na ang kasalanan bago ibigay ang kautusan. Ngunit kung walang kautusan, ang kasalanan ay hindi ituturing na kasalanan
Sa madaling sabi mga sangkay, ang kautusan ng ating Panginoon ang siyang nagpapakilala o nagpapaliwanag o naghahayag sa tao mga sangkay na ang ginagawa ng kung sino man ay may limitasyon at pwedeng humantong sa kasalanan. Kung kaya't malaki pong bagay mga sangkay na malaman po natin ang kautusan, hindi lamang po sa New Testament, kundi maging ang Old Testament. Sinasabi po ng Biblia na si Jesus Christ ang fulfillment ng kautusan mula po sa Old Testament. Subalit mga sangkay, klaro din po ang sinasabi ng banal na aklat na hindi po nilalabag ni Jesus Christ ang anumang kautusan mula po sa lumang tipan. Maliwanag po yan ayon po sa Matthew chapter 5 verse 17. Ayon po kay Jesus Christ, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them but to fulfill them." Malinaw mga sangkay, pumunta raw po siya hindi para tanggalin o alisin ang anumang batas mula po sa mga propeta o mula po sa Old Testament. Subalit siya po ay naparito, mga sangkay, para tuparin ang anumang nakasulat na utos mula sa ating Panginoong Diyos. Malinaw po yan. Malinaw na malinaw po yan, mga sangkay, na hindi po talaga tinanggal ng ating Panginoong Jesus ang anumang utos na nasa Old Testament. Kaya niya po ito sinasabi mga sangkay dahil si Jesus Christ po ang fulfillment ng batas sa Old Testament, mga sangkay. At dito mga sangkay, inihayag niya ang kanyang pagmamahal sa lahat ng tao upang makita ng sangkatauhan na hindi na po tayo bounded ng law mula po sa Old Testament. Kasi marami mga sangkay sa mga tao noong unang panahon, sumusunod na lamang po sa batas. Ngunit wala na pong pagmamahal sa ating Panginoong Diyos. Dito mga sangkay, ipinakita ng ating Panginoong Hesus na maliban sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon, kailangan po mayroong pag-ibig sa iyong ginagawa at pagtupad sa kung anumang kautusan ang meron sa tao. Kasi noong unang panahon mga sangkay, dahil bounded po sila ng utos mula po sa Old Testament, yung iba mga sangkay ay napipilitan na lamang at nagiging ipokrito na, sumusunod sa batas, ngunit wala ng pag-ibig sa Diyos at pakitang tao na lamang. Ayon po sa Romans chapter 7 verse 6 to 8, ngunit malaya na tayo ngayon mula sa kautusan dahil namatay na tayo sa kasalanang dating umaalipin sa atin. Kaya tayo'y naglilingkod sa Diyos hindi ayon sa lumang batas na nakasulat, kundi ayon sa bagong buhay ng Espiritu. Ang ibig bang sabihin nito'y ang kautusan ay masama? Hinding-hindi. Kaya lamang, kundi dahil sa kautusan ay hindi ko sana nalaman kung ano ang kasalanan. Hindi ko sana nalaman kung paano pagnasaan ang pag-aari ng iba kung hindi sinabi ng kautusan, huwag mong pagnasaan ang pag-aari ng iba. Ngunit dahil sa utos, ang loob ko'y pinukaw ng kasalanan sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat walang kasalanan kung walang kautusan. So malinaw mga sangkay na sinasabi sa Biblia na ang kautusan ay nagpapaalala sa lahat ng tao kung ano po ang tama at mali. Inihahayag mga sangkay ng salita ng Diyos kung ano po ang inyong ginagawa o ating ginagawa mga sangkay. Kung ito nga ba ay nararapat o kaaya-aya sa harapan ng Diyos o ito po ay hindi karapat-dapat sa kanyang harapan. Kung wala daw po ang kautusan, hindi niya malalaman kung ano po ang kasalanan. So mahalaga po na maintindihan po natin mga sangkay na bagamat nasa New Testament na po tayo, church age, hindi po ibig sabihin mga sangkay na magiging mangmang na po tayo sa kung anuman ang utos mula po sa Old Testament. Kagaya na lamang po ng sinasabi sa Biblia, sa Deuteronomy chapter 6 verse 5. Ayon po dito, sa Old Testament, utos po ito ng ating Panginoon. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Kung paniniwalaan natin mga sangkay na hindi na po tayo saklaw at hindi na kailangang gawin ang kautusan mula po sa lumang tipan dahil nasa bagong tipan na po tayo sa panahon po ni Jesus Christ. Ibig sabihin, hindi na po natin kailangan gawin ang sinasabi ng Biblia sa lumang tipan na love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Ngunit mga sangkay, huwag po tayo malilito. Maging sa New Testament, nabanggit po ito mga sangkay. Inulit po na siyang malaking alituntunin ng lahat ng tagasunod ni Jesus Christ. Ayon po sa bagong tipan, sa Mark chapter 12 verse 30, love the Lord your God
with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Dito mga sangkay, nadagdagan pa. Hindi lamang po mahalin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong lakas, kundi maging ng buong pag-iisip mga sangkay. Kailangan po nating ibigin ang Diyos. So hindi po ibig sabihin mga sangkay na nasa bagong tipan na po tayo, niligtas na po tayo ni Jesus Christ, magiging mangmang na po tayo sa kautusan mula po sa Old Testament. Bagkos, mga sangkay, dahil si Jesus Christ, ang fulfillment nito, magiging ilaw ito para mas makita po natin ng mas maliwanag kung ano po ang kabuuhang utos sa atin ng ating Panginoong Diyos. Isa pa sa halimbawa, mga sangkay, ay ang utos ng ating Panginoong Diyos sa Lumang Tipan, sa Exodus chapter 20, verse 13. Ayon po dito, huwag kayong papatay. You shall not murder. So kung paniniwalaan natin, mga sangkay, na hindi na kailangan sundin ang kung anumang nakasulat sa Old Testament, aba, maliligaw po tayo. Ibig sabihin ba, sa panahon natin ngayon, mga sangkay, okay na lang din ang pumatay? Hindi po, mga sangkay. Patutunayan natin na ang sinasabi sa Old Testament ay sinasabi rin po sa New Testament, na gustong ipaalala sa atin ng ating Panginoon na hindi po dapat tayo maging mangmang sa kung ano po ang nakasulat sa Lumang Tipan. Ayon po sa Matthew chapter 5, verse 21, sa Lumang Tipan, narinig ninyo na sinabi sa mga tao sa una, huwag kang papatay, at ang sino mang pumatay ay mapapasa panganib sa kahatulan. Malinaw mga sangkay. Ito yung sinasabi ni Jesus Christ na tinutupad niya po kung anuman ang mga nakasulat na batas sa Lumang Tipan. So hindi po totoo mga sangkay na porket nasa New Testament na po tayo ay hindi na po natin kailangan sundin ang mga nakasulat sa Old Testament. Kagaya na lamang po ng isang mabigat na utos sa batas ng Diyos sa Old Testament na sinasabi, huwag gagawa o luluhod sa anumang Diyos-Diyosan o mga ribulto. Sa New Testament, mga sangkay, ganun din. Ipinagbabawal din po sa lahat ng tao ang lumuhod sa anumang klaseng ribulto na gawa po ng tao. Naiintindihan na po ba natin, mga sangkay? So ang ibig sabihin, kailangan pa rin po natin tuparin ang sinasabi ng Biblia na huwag magpapalagay ng marka sa ating pisikal na pangangatawan. Siguro maliban na lamang, mga sangkay, kung mayroon ka ng marka sa iyong pisikal na katawan bago mo pa nakilala si Jesus Christ, ang Diyos ay Diyos na maintindihin, mga sangkay, at nagpapatawad. Papatawarin po tayo ng ating Panginoon. Pero mga sangkay, kung ikaw ay naglilingkod na sa ating Panginoon, alam mo na kung ano ang utos sa atin ng ating Panginoong Diyos, tapos magpapalagay ka pa ng marka sa iyong pisikal na pangangatawan, malamang ito po ay kasalanan sa harap ng ating Panginoon dahil sinasadya mo na magkasala. Ayon po sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19, do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit? Hindi nyo daw baga nalalaman na ang inyong mga katawan ay templo ng banal na Espiritu ng ating Panginoon? Inward and outward, mga sangkay, kailangan pong makita ng ating Panginoong Diyos na itong ating katawan ay karapat-dapat na maging templo ng kanyang banal na Espiritu. Kung kaya't kailangan po maging pure, walang anumang mga marka sa loob man o sa labas ng ating pisikal na pangangatawan. Marka na lumalabag sa kalooban ng ating Panginoon. And lastly, mga sangkay, sinasabi po sa John chapter 14, verse 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ang tanong dito, mahal ba talaga natin ang ating Panginoong Diyos? Tandaan po natin, si Satanas, mga sangkay, ay pumarito para i-deceive, lukohin ang maraming tao o mga mananampalataya. Huwag po tayong maniniwala sa mga twisted na mga paniniwala at pagpapaliwanag ng mga tao patungkol po sa salita ng Diyos. Tandaan po natin, maging si Satanas gumagamit ng salita ng Diyos para lituhin at dalhin sa kasalanan ang isang tao. Pero mga sangkay, alam niyo ba, may paparating na isang delikadong marka sa hinaharap. Ito po ay ang number of the beast, ang tatakan, mga sangkay, ng numero ng halimaw mula po sa kampon ni Satanas. At ito po ay mangyayari sa araw po ng tribulation. Ang matinding marka na ipinagbabawal po sa lahat ng tao, ang number of the beast. Ano po ang inyong opinion, mga sangkay, sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe ang ating YouTube channel.